All right. So good morning, guys. Jake Carm Official and welcome to my YouTube channel. So ito yung ating first video, day ride na gamit itong Insta 360 X4 Air. All right. So kagabi yung ating nako, daming checkpoint. Daming checkpoint. LTO pa man din. Buti na lang nawala na yung yung memo. Parang binawi na yung memo, no? Kung di ako nagkakamali, yung memo para sa ano tawag dito, aftermarket na pipe or yung ano to? Nawala sa isip ko. Basta yung aftermarket na pipe, parang tinigil muna nila yung panghuhuli. Excuse me po. So yun nga guys, balik tayo doon sa aking sinasabi. So kagabi, kung makikita nyo doon sa upload ko, una kong ginamit tong Insta 360 X4 Air is night ride, which is pag out ko galing sa trabaho. And then ngayon, ito naman yung day ride natin. So ito first time kong gagamitin or ngayong araw, no. So mas maliwanag. Kasi yun nga, tulad ng sinabi ko, sa gabi talaga hindi kagandahan yung record na nakukuha dito dahil wala siyang night vision, unlike sa X5 na malinaw kahit gabi, no. So at least ngayon araw, mas masusubukan natin kung gaano to kaliwanag. So ang settings ko nga pala dito mga bossing is 4K by 30 fps. Kasi hindi ko muna siya siniset sa pinakamataas, which is 8K by 60 fps, kasi masyadong maliit yung aking memory card na ginagamit. 64 GB lang yung meron tayo. Sayang kasi yung aking 128 dahil naisama ko dun sa camera na binenta ko, na hindi naman dapat kasama dun sa bentahan. Kaya lang, wala, nandun na, naisama ko na eh. Sayang. So meron akong wireless microphone na ginagamit, itong ating Intercon KY Pro. So pwede siya dito. Ayun nga lang, hindi siya ganoon kaganda yung sagap ng ng paligid, yung masyadong tahimik. Boses ko lang lagi yung naririnig. At saka itong motor natin paminsan-minsan kapag nag-slow down tayo. Pero kapag mabilis yung takbo, as in wala tayong maririnig na ingay sa paligid na dapat yun sana yung gusto ko, yung kahit papaano naririnig pa rin natin yung ating kapaligiran. Kaya lang, dahil sa ang gamit natin itong Intercon, parang naging wireless microphone ko siya, hindi talaga natin makuha yung magandang boses na hinahanap natin. Pero okay na rin ito pansamantala dahil bibili pa rin naman tayo ng wireless talaga na Insta 360 para mas maganda yung sound recording na nakukuha natin. So this time, pagtiyagaan na lang muna natin to kasi marami pa akong kulang. Wala pa akong mga lens protector at saka yung mismong case protector, wala pa rin tayo nun. At saka yung mga bracket para dito sa motor, kulang pa rin tayo para ma-set up natin ang iba-ibang posisyon yung ating camera sana. Pero malapit na. So nag-order na rin ako. So yun mga bossing, nandito na ako sa San Pedro, Laguna. At ito yung setup ko. Sana magustuhan nyo yung ating video ngayon. Kung mapapansin nyo guys, matagal akong hindi nakapag-upload ng video. Maliban doon sa pailan-ilan na short video na ina-upload ko. Pero yung video talaga na nagmumotor ako, matagal akong hindi naka-upload. Parang umabot yata ng 1 buwan. Dahil nga bumigay yung isa kong camera
Tapos, yung isa ko naman binenta ko kasi sobrang bilis malobat ng battery. Yung DJI Osmo. Sobrang bilis. So medyo parang tinamad ako natamad ako magpalit-palit pa. Habang nasa biyahe, minsan parang 30 minutes na lang yung isang battery. Eh mga bago naman yung battery na yun, hindi ko alam kung bakit. So 1080p na nga lang yung setup ng video ko doon. Pero ganun pa rin, mabilis pa din. So plano kong magpalit ng DJI na Osmo 5 or kahit yung 4 sana. So pero inuna ko muna tong Insta para kahit papaano, kahit wala ako nung ganong camera, so parang meron na rin tayong cameraman pagdating dito. So kita nyo naman, di ba, yung nakukuhang video nito, kung gaano ka lupit, kung gaano ka daming posisyon na pwede natin gawin dito. Dahil sa 360 nga siya, so kahit anong klaseng posisyon, pwede nating makuha, no? So kahit wala tayong camera katulad nito, ito okay pa naman to. Kaya lang ano na rin, mabilis din mag-overheat. So matagal na to. Ito yung Akaso na pangalawang camera ko to. Actually naka-apat na ako ng camera. Medyo nabibilisan akong nasisira kaagad. Kasi yung una ko, nung nag-start pala ako mag-video mga bossing, ang aking ginagamit is SJ Cam. So which is doon talaga ako nagsimula. Doon nagsimula yung mga unang upload ko dito sa YouTube. XJ Cam 4000 yata yun, 4000 Air. Tapos sumunod to, Akaso. Ayan, tapos parang mga isang taon ko rin sigurong ginamit to. And then nagpalit ako ng GoPro Hero 10. Ang ganda naman ng GoPro, ang bilis mag-transfer ng files from GoPro to phone, ang bilis lang kahit mahaba yung video. Ang problema naman, ang bilis mag-init. Grabe mag-overheat ang GoPro, bigla na lang namamatay. Habang nagdadrive ako, biglang nawawala yung record ko. So yun ang napansin ko sa GoPro. And then yun nga, after ng GoPro, naibenta ko yun, yung GoPro ko na yun. Bagsak presyo na lang din, naibenta ko na lang yata yun ng 6,000 o 7,000. And then bumili ako ng Osmo DJI. So brand new din siya. Ang bilis namang malobat. Pero nagamit ko siya almost 6 months yata. So binenta ko rin. Parang bagsak presyo na rin. Naibenta ko rin yata ng 7,500 or nakuha ng 7,000. Pero yun nga, ano naman gagawin ko kung hindi ko naman nagagamit ng maayos, di ba? So ibenta ko na lang. So nandito na ako sa Barangay Canlalay dito sa Binyan. Medyo madilim yung langit mga bossing, oh. Makulimlim. Oh, grabe na pala ang presyo ng gasolina dito, oh. Sa Uno. Wow. From 76 to 81 pesos. Laki. Grabe. Excuse me po. Medyo maluwag ang kalsada ngayon mga bossing. Today is Wednesday, March 18. Ang oras natin is 9:19 in the morning. So gamit ko nga pala mga bossing is C70 ng HJC. Yan, ang sarap sa ulo, sobrang gaan. Ang sarap pag-ride nito. Ang sarap ipang long ride. Sobrang magaan. And then ito, meron tayong KY Pro ng Intercon 6 channel. Ayan. Pwede siyang i-connect other brand ng Intercon. Kaya ito yung pinili ko. Meron kasi akong isang ginagamit doon, yung Q8 Max. Kaya lang ano lang siya, pang dalawahan lang.
Tapos hindi siya pwedeng i-connect dito sa Insta360. Yun, yung advantage nitong intercon na to. Ah, entry level to ng mga intercon na pwedeng i-connect sa mga Insta360. So pwede siyang gawing wireless microphone, 'di ba? Yun ang kagandahan dito sa intercon na nabili ko. Yun nga lang, sobrang tahimik talaga ng paligid. Masyadong, yung noise reduction niya, sobrang tahimik. Wala halos masagap na ingay sa paligid. Talagang as in boses lang. Dual visor din pala ito guys. Itong ating SJC. Ito. Tapos yung ano niya nandito sa taas. Ayan. Ayan siya. Sarap. Tapos nakalock din to. Scratch resistant yung ating lens. Malapit na ako dito mga bossing sa Carmona. Oh. Bilis ng biyahe. Sa oras na 9:22. Ayan, nandito na agad ako sa Carmona. 9:04 ako umalis ng bahay. Tapos ang takbo ko is parang nasa 40 lang, 40 to 50. Ganun lang yung takbo natin. Ng ulan dito sa Carmona. Umambon na pala dito. Yun yung nakikita kong madilim kanina nung nasa binyan ng ang dilim ng langit. So umulan na pala dito. Umambon. Wow, ayos na yung overpass dito. Welcome to City of Carmona. Bagong-bagong overpass. May bagong tatambayan ng mga tambay. Malaking tulong yan doon sa mga nasa lansangan. Na pagdating ng tag-ulan, meron silang masisilungan. Kaya lang yung iba kasi ginagawa na talagang tirahan. Tapos, kung ano-ano yung mga pinagagagawa, dinudumihan, sinusulatan. So, wag ganun para hindi kayo pinapalayas o pinapaalis. Alright, so dito na ako sa MOA Arena. MOA Arena. So, nandito tayo sa Carmona mga bossing. So, yung bilog na yan, kamukha lang nasa MOA. Pero hindi tayo sa MOA nandun. Okay. Gusto mo nang mauna mauna ka na. Magkano gas dito? XCE 78, 100 ng diesel. Wow. Barangay Langkiwa. Gumanda na yung daan dito mga bossing. Dati napakasikip sa lugar na to. Masikip na madilim sa gabi. Dati, pero ngayon tingnan nyo naman sa paligid. Daming street lights. Dati nung mga 2014 siguro yun. Itong kalsada na to, ito lang mismo dinadaan natin. Wala pa yung kabila. Wala pa yan. Or yun lang. Wala pa to. Dinadaanan ko. Basta, ano lang to, parang halos dalawang sasakyan lang ang kasya. Na kapag magkakasalubong, kailangan pang mag-slow down ng isa para lang makalusot. Kasi magkakasabitan sila ng side mirror.
Ganun kasigip yung kalsada dito dati. Tapos ginawa to mga 2019 yata, 2018 before mag-pandemic. Tapos sa Spine Road naman, mamaya ituturo ko sa inyo, bawal lumusot doon ng walang sticker. So dati bumapayad pa kami ng sticker doon, 1,800 for 1 year para lang makadaan doon sa ano, para maka-access tayo dito. Kasi kung magbabalibago kasi napakalayo. So ito yung Langkiwa. Anong meron? Ay, kala ko aksidente. Kasi may rescuer eh. What happened? Rescuer? Ni-rescue? Nasira yung rescuer. Daming negosyo dito. Buhay na buhay yung negosyo. Lalo na sa gabi. So itong nasa left side natin mga bossing, itong may kulay blue na bakod. Ang balita ko ginagawang ano to, gagawing pure gold. Pure gold Langkiwa. Ito yung Langkiwa, Southville 5A. Yan yung NHA, National Housing Authority dyan. Maraming mga tropa ko dyan. Marami akong mga kakilala dyan na ano, dyan nakatira. Bukas. Buti na lang, bukas ang bilihan ng ulam. Dito ako bumibili ng ulam kay Kapitan. Pasimangot na naman si nanay. Pasimangot na naman si nanay. Wow. Baka, gulay. Chicken. Puchero. Ito na lang po. Apo. Thank you. Wala yung friend ko dito. Wow, yeah. Alright. Meron akong ulam para sa lunch. Mabubuhay na tayo for this day. Dito na ako dadaan sa access road. Wow. Oh, di ba? Wala ang sasakyan dito masyado.
Medyo maalikabok nga lang. Sarap naman dito mga idol. Maluwag, walang kakompetensya sa kalsada. Mahangin. Yun, malamig ang paligid. Ayan, ano na yan? Calax. Ayan, oh. Cavite, Laguna Expressway. Alright. Ang bilis ng biyahe natin. Saglit lang, di ba? So, nandito na agad ako sa may Technopark. Technopark, Gate 3. Ayan, oh, Gate 3, ano. Ayan. Grabe. Grabe yung experience ko dyan sa Technopark na yan. Experience sa pag-a-apply na hindi naman nakapasok. Ay, tinawagan pala ako, kaya lang late na. Nag-apply ako sa ano ba to? Fujitsu ba yun? Fujitsu. Ayan. Grabe. Yung experience na madaling araw gumigising kami para mag-apply, pupunta dyan sa loob ng Technopark. Lalakarin namin yan. Kami mga magbabarkada. Mga alas 3 ng madaling araw, nagpapasa na kami ng resume, mga tulog yung gwardiya. Grabe. Kailangan mong ang tawag dito, magsakripisyo talaga para lang makahanap ng trabaho. Sa atin kasi dito sa Pilipinas, sobrang taas ng standard ng mga company. Sobra. Akala mo naman, ganun kalalaki yung pinapasahod. Sobrang taas ng standard. Hindi katulad sa ibang bansa, basta nakakagalaw ka, nakakakilos ka, ayaw magtrabaho, walang problema. Dito kailangan yung pinag-aralan. Anyway, bibili muna ako ng buko. Ayan, dito ako madalas nagbubuko kay nanay. Ayan. Bili muna ako ng buko juice. Panlinis ng pantog. Patayin ko muna yung aking microphone para marinig natin yung paligid.
Wow, sarap ng buko. Ang lakas ng bukuhan na to mga bossing. Kasi ito yung talagang tambayan ng mga rider, yung mga delivery rider. Ayan, dito tumatambay. Okay, let's go. So nandito pala ako guys sa sa gilid ng Calax Service Road. Ito yung sinasabi ko sa inyo dati na bawal dumaan dito kapag walang sticker. Ito yung spine road na tinatawag. Pero ang alam ko, sakop pa rin to ng Binyan. So sobrang laki ng Binyan, Binyan Laguna. So parang hati sila ng ng Silang at saka na Santa Rosa. So ito yung Cafe Rahan. Ito yung hindi ko alam kung si Dindo Arroyo yung may-ari niyan. Ang sarap dito guys, dumaan. Talagang walang masyadong sasakyan dito. Walang usok, walang alikabok. Kaya lang yung mga puno sa kabila medyo naubusan na ng dahon. Wala pa mang summer nalagas na. Ito yung Don Bosco. Ayan. Caritas Don Bosco School. Sino ba yung nagsabi na bawal ang hindi pwede ang babae dito sa school na to? Puro lalaki lang daw dito. May nagsabi dati na gano'n bawal ang babae. Pero may mga babae akong nakikita dito. Or baka pili lang yung school na ang Don Bosco na may gano'n. Or baka naman college ng Don Bosco. Spine Road. Bawal na bawal dito dati guys. May mga gwardiya dito. So kailangan para makadaan ka dito dati. Way back 2014 up to 2018 or 19 hanggang sa mag-open to hanggang magkaroon na ng kalsadang ganito. 1,800 pesos ang binabayaran ko dito dati para makadaan ako araw-gabi sa aking trabaho. Umambon na rin pala dito, basa ang kalsada. Let's go. So dadaan tayo dun sa sa flyover. Flyover. Para tayo nasa Taiwan mga bossing. Ganda sana kung meron akong bracket na matibay.
Iaangat natin tong ating camera para tayong may drone. Dito, try ko iangat. Konti. Yan o. Alalayan ko na lang kasi baka biglang maputol yung bracket sa baba. Malakas kasi yung ano eh. Dapat talaga may bracket. Hindi pwedeng wala. Di ba? Para tayong may drone. Let's go! Malapit na tayo sa ano, sa Tagaytay Road. Sobrang malubak. Maalog tong ano na to, kalsada na to. Welcome to Novali, Santa Rosa. Umaambon. Umaambon na naman. Ayan o, umulan dito o. Basang-basa ang kalsada. Basa ang kalsada. Tapos sarado pa tong steel parking. Nandiyan na naman yung bantay na ayaw magpapasok. Bumabayad naman eh. Yun. Alis yata si ate. Ay hindi. Naunahan tayo mga bossing. Tayo sa bandang unahan. Umaambon na. Umaambon na. Wala, pwede dito eh. Maluwag dito. Dito na lang ako. Alright, so nandito na ako mga boss. Kailangan ko lang magbuhat ng ibang motor para makapark tayo. Alright, so hanggang dito na lang. Maraming